araw ng Biyernes at luluwas ako ng Metro Manila. The problem is, may bagyo si Opong. So titignan ko pa kung anong magiging lagay ng panahon mamayang hapon. Sana nga humina siya. Bago ko iwan tong bahay namin ay kailangang malinis muna. Syempre, tignan nyo ang gulo. Kasi nga nung mga nakarang araw nagkabit kami ng mga kurtina, mga rods. At eto, hindi pa naayos kasi medyo busy din po. Yan. So, yun muna yung gagawin ko ngayong maghapon na to, maglinis ng bahay. At maya-maya kapag katapos ay gagayak na rin ako kung yung mga dadalhin kong damit, gamit, yan. What's up mga katrip? Yan, maggagabi na. At ngayon, kita nyo, hindi ako nakagayak. Kasi nga, hindi pa ako natuloy bumiyahe ngayon. I decided na bukas na lang ng maaga kasi nga malakas po yung ulan. Iniisip ko din yung safety kasi nga baka mamaya magkaroon ng landslide dyan sa daan. Alam niyo naman ng Biskaya, masyado pong mabundok at saka matarik. Delikado po mga kapatid, mga kaibigan, ang daan po dyan. So bukas na lang, baka sakaling mas okay na yung panahon. So yan, bukas kita-kita tayo ulit. Wala magawa sa ba? Sarap maligo. Good night mga katrip. See you tomorrow para sa ating biyahe. Good morning mga katrip. Yan, gagayak na tayo. Ngayon pala ako nag-e-empake. Inihanda ko ng mga gamit na dadalhin ko. Pangunahin dyan ang mga toiletries at mga damit. Siyempre, bilang vlogger, dala-dala ko rin ang mga gamit ko sa pagbablog para mapadali ang buhay at para makasama kayo sa trip na to. Home workout muna para naman may energy tayo sa mahaba-habang biyahe. 3 set lang ng jumping jacks, push-up, at squat. I am good to go. Maglalakad pa ako. Siya. Naglalakad na nga ako mga katrip. At eto, papunta na tayong junction sa Gundaway. Doon tayo sasakay ng bus o kaya naman ay van papuntang Cordon. Sa Cordon lang naman kasi ang pinakamalapit na pag-aantayan natin ng bus na patungong Cubao. Narito na nga tayo sa junction mga katrip kung saan tayo mag-aantay ng ating masasakyan papuntang Cordon. Naway hindi tayo magantay ng napakatagal para naman makalis na tayo agad. Ilang minuto na ako naghihintay dito sa may kalsada. Kaso wala pang masakyan. Kaya ayoko nagko-commute kung tutuusin eh. Ayoko nagko-commute papunta ng Cordon. Kasi very time consuming itong biyaheng to pagka ganito. At sa wakas, dumating na nga ang jeep po at tara na nga, sasakay na tayo para naman maidire-diretso na natin, maituloy-tuloy na natin ang biyaheng ito. Mula Cabarugis, daraanan natin ang bayan ng Difun na tinaguri ang Gateway of Quirino Province. At susunod na rito ang Cordon Isabela na isa sa mga pangunahing entry points papuntang Isabela, lalo na kung galing kang Quirino at Nueva Vizcaya. Mapapansin nyo ang luntiang mga bundok at malalawak na taniman. Isa ito sa mga bagay na sobrang nakaka-relax dito sa Quirino. Nature vibes everywhere. Hindi na dumaan ang jeep sa babaan ng papuntang Nueva Vizcaya. Kaya heto ako ngayon, naglalakad na papuntang bus stop. May mga designation kasi dito ang mga bus stop. Hindi ka pwedeng sumakay kung saan-saan lang. Kaya ngayon kailangan nating pumunta doon. Doon tayo maghihintay at mag-aabang. Here we are, dito sa bus stop. Dito na maghihintay at dito na rin mag-aabang. So, another waiting time. At sa wakas, nakasumpong rin tayo ng bus papuntang Cubao. At heto na nga, kita nyo naman, maraming bakanteng mga upuan. Mabuti, hindi punuan.
kasi malaya tayong makakapamili ng ating mauupuan. 8:22 nakasakay ako. So, see ya. Fare reveal tayo para sa Cordon to Cubao. So, meron po tayong 745 pesos only. Sa tingin nyo ba mura or mahal? Share ko lang, tuwing lumuluwas ako, as long as may available na window seat, automatic, yan ang inupuan ko. Ewan ko ba, pero parang may something talaga sa pag-upo sa tabi ng bintana. Para kang may sariling mundo. Habang binabaybay natin ang Nueva Vizcaya, isa sa mga inaabangan ko talaga ang mga tanawin dito. Grabe, sobrang ganda ng nature dito. May bundok, may burol, at may mga forested areas pa. Parang live wallpaper, di ba? Pero syempre, kahit anong ganda ng tanawin, hindi rin natin kakalimutan ang isang importanteng parte ng long ride, ang pagtulog. Ikaw ba naman bumiyahe ng mahigit 9 hours, di ba? Sa ganitong mga long land trip, di talaga mawawala ang stopover. Kailangan din nating mag-unwind kahit sandali. Ang stopover natin ngayon ay dito sa Aritao, Nueva Vizcaya. Isa to sa mga common na hintuan ng mga bumabiyahe to and from Cagayan Valley. Dito makabibili tayo ng sari-saring produkto ng probinsya. Mula sa pagkain, pasalubong, hanggang sa mga handicrafts at kung ano-ano pa. Ensaymada. Tapos, kape lang yung binili ko. Ayokong kumain ng rice. Babawi ako sa pagkain mamaya. Pagdating doon. Time check. Ang oras ay 11:06. Ang expected na dating natin 5. Mga bandang 5. So, 11. Mayroon pang 6 hours na travel. Yan, medyo mahaba-haba pa. Pero tignan natin, sana mas maaga. Nasa Aritao tayo ngayon. Pagkatapos ng Aritao, Santa Fe. Tapos, pagka Santa Fe na, pagkatapos nun, Nueva Ecija na. O, ayan, very malapit na. So, ibig sabihin, nasa parting dulo na tayo ng Nueva Vizcaya. Time is up for this bus stop. Stopover. Yan, diretso na. Tuloy-tuloy na ulit sa biyahe. Medyo mahaba-haba ulit. Good luck talaga. Sakit na ng ulo ko. Pero kayang-kaya. Okay, ituloy na natin ang trip ko na ito. Tapos nang stopover, kaya back on the road na tayo. Ngayon, babaybayin na natin ang bayan ng Santa Fe. Isa sa mga huling bayang daraanan natin sa Nueva Vizcaya. At ito ang gateway papuntang Nueva Ecija. Asahan yung paahon at maliko ang daan dito. Literal na aakyat tayo ng bundok, kaya hold tight, kapit lang sa upuan. Tatagan nyo lang at tibayan ng sikmura. Kung hindi ka sanay sa liku-likong daan, medyo ramdam mo talaga to. Pero don't worry, I guarantee you, sulit ang tanawin. Ito na nga yun guys, ang tuktok ng Santa Fe. Kanina pa tayo paakyat at ngayon narating na rin natin ang pinakamataas na bahagi ng rutang ito. At ngayon, tatawid na tayo ng Talavera, Nueva Ecija. Kung kanina, tibay ng sikmura ang kailangan. Ngayon, tibay ng preno naman. Pero so far, smooth pa rin ang biyahe natin. Habang bumababa tayo, mapapansin nyo na makikita pa rin natin ang magagandang mga bundok dito sa Talavera. Kahit unti-unti na tayong pumapasok sa kapatagan, hindi pa rin natatapos ang gandang natural ng kapaligiran. Ayan, kapatagan na tayo. Mula sa mga luntiang paligid kanina, iba na ngayon ang view natin. Unti-unti nang napapalitan ang mga tanawin. Mula nature vibes, ngayon naman ay mga istruktura, sasakyan, tao at kalsada ang bumubuo sa paligid. Ganito talaga yung charm ng long trip. Makikita mo yung unti-unting pagbabago ng paligid. Mula bundok papuntang bayan, mula tahimik papunta sa mas abalang tanawin.
Alright, another bus stop na naman tayo. This time, nandito na tayo sa La Paz, Tarlac. Pero ako, di na ako bababa. Wala rin naman akong bibilhin. And to be honest, medyo komportable na rin ako dito sa upuan ko. Alright, paalis na ulit ang bus. Tuloy ang biyahe. At malapit-lapit na rin tayo. Ayan, papasok na tayo sa expressway. Maging tuloy-tuloy na ang ating takbo. Mas mabilis at dire-diretso. At look guys, napakaganda ng mga talahib. Meron siyang puti sa tuktok na nakadaragdag ng ganda ng tanawin. Very simple yet majestic. Ayan, palabas na tayo ng expressway. Welcome to Metro Manila. Iba na ang tanawin ngayon. Wala namang luntiang bundok, talahib at malalawak na bukirin. Napapalitan na ng mga gusali, billboards, sasakyan at abalang kalsada. Ganyan talaga, sign na malapit na tayo sa ating destinasyon. Magkaibang mundo, pero parehong bahagi ng trip ko. Mula sa katahimikan ng probinsya, ngayon ay sasalubungin tayo ng ingay ng lungsod. Narito na ako sa metro, pero hanggang ngayon narito pa rin ako sa loob ng bus. Inabutan na ako ng dilim, pero eto pa rin tayo. Di pa rin nakakababa. Gawa ng mabigat na trapiko. Wala ka talagang ibang magagawa kundi maghintay. Pero okay lang yan. Sabi nga nila, patience is a virtue. At yan ang pinaka-importanteng baon. Time check muna tayo. Ang oras ay 6:12 PM. At sa wakas, makakababa na rin tayo dito sa bus na ito. Sobrang nakakainip pala yung maghintay ng napakatagal sa loob ng bus na hindi gumagalaw. Pero ito, ay, sa wakas talaga. Okay, maglalakad muna tayo palabas. Pero hindi pa dito natatapos ang trip na to. Ito pala yung simula ng ating mga agenda dito sa Metro. Okay, so mula dito sa Cubao Terminal ay maglalakad naman tayo patungong MRT Araneta Station at kailangan nating sumakay ng tren papuntang Guadalupe. Patience activated muna tayo mga katrip dahil kailangan pumila para sa ticket. Wala kasi akong beep card kaya manual mode muna tayo ngayon. And FYI, pwede na rin palang GCash payment dito. And for the fare papuntang Guadalupe, 20 pesos lang. Saktong budget friendly para sa isang mabilisang biyahe sa gitna ng traffic sa EDSA. Pagkatapos makakuha ng access card, itatap lang yan sa turnstile para makapasok. Pass out bound tayo ngayon. Diretso to hanggang TAF, ang pinakadulong istasyon ng MRT, pero hindi na tayo aabot doon dahil hanggang Guadalupe lang tayo. At ayun, nasa Guadalupe na nga tayo. Para sa exit, ipapakain na natin ng access card sa turnstile para makalabas. One time use lang kasi to, kaya goodbye card after this. Akala nyo ba kapag nasa Metro Manila kayo, ligtas na kayo sa lakaran? Naku, nagkakamali kayo. Dito, walking is life. Pagbaba pa lang ng station, hagdan na agad ang sasalubong sa'yo. Paakyat, pababa, paikot. So, ready dapat lagi ang legs at lungs. Paglabas natin, diretso na tayo sa jeepney terminal. Ang sasakyan kong jeep, gayang FTI. Dahil dinadaanan nito ang housing o kung tawagin ng iba, water fan, kung saan ako bababa. Ang pamasahe naman ay 20 pesos. Sa lungsod, mapatrain man o jeep, combo palagi yan sa lakad. Kaya huwag kalimutang magsuot ng komportableng sapatos at magbaon ng maraming pasensya. Pagkababa sa housing, yep, lalakad na naman. Another stretch this time, papunta naman sa terminal ng tricycle. Ganito talaga dito, parang pa piece by piece ang biyahe. Pero laban lang, sanay na tayo dyan eh. Narito na tayo sa mahiwagang lagusan papuntang Lower Bikutan. Char, hindi, papuntang housing lang pala. Okay, so by the way guys, gusto ko lang i-inform sa inyo na kapag malakas ang ulan o kaya ay bumabagyo, bumabaha po sa dakong yan. Sasakay naman tayo ngayon sa pulang tricycle.
biyahe papuntang Agonoy. Gonoy yan. 13 no? Oh, 13. konting tiis pa. Ito na ang semi-final ride natin. Malapit na tayo sa destination natin. Makikita na natin ang mga kaibigan natin. Mula Hagonoy, sasakay ulit tayo ng jeep. This time, papuntang Lower Bikutan. Huling sakay na to sa buong commute ko today. Pamasahe, 13 pesos lang. Pero alam nyo, kahit simple lang, sobrang saya sa feeling na malapit ka na sa dulo ng biyahe. Finally, andito na ako. Dito nagtatapos ang nakakapagod pero exciting na biyahe. Pero dito pa lang magsisimula ang totoong saya. Kasama ang mga kaibigan na matagal ko nang gustong makasama. Finally, meeting my friends. Picture taking muna, syempre. Di pwedeng mawala yan. Kahit malaya na ako sa kanila ngayon, nakatutuwang isipin na patuloy pa rin kaming nadaragdagan. At ang maganda rito, kahit may bagong dumarating sa tropa, hindi mo mararamdaman na outcast ka. Lahat, welcome. At syempre, dahil birthday month ng ating mga madam at sir, Ate Irene at Harold, may patreat mula sa yayamaning tita ng tropa, walang iba, kundi si Irene. Kaya ngayon, hindi lang reunion to, celebration din to ng samahan, ng pagbabalik, at ng bagong memories. Hi guys! At sa bawat Nino to! ako'y di natuto. Happy birthday, Sex Bambayrin! Happy birthday, Sas Maylin! Thank you sa libre, we're so busog. Ay, lingon! Lingon mga kaibigan! Magandang gabi everyone. Nandito kami ngayon sa bahay nila Harold. Makikisleep over. Supposedly dito ako makikitulog kaso nga lang hindi na nasaraduhan. Kaya we ended up here. Kagagaling lang namin ng Jollibee for the celebration ng birthday ni Irene. Tapos pagka-uwi, dito na kami dumiretso. Tapos naligo. Tapos ito na, pwede na matulog. At bukas araw ng pagsamba. Ayan nga. Kumusta naman ng tulog? Ayos lang. Hindi ko naramdamang nakitulog ako. Sarap. Pero napaka-thoughtful naman. We have a breakfast here. Okay lang. Paano ginagawa ito? Yung perfect na nandun sa gitna yung bilog. Kasi pag nagluluto akong ganyan, tumatagil yung yolk dun sa ano eh. Galing. Kaya palang lusog ni Harold eh. Siguro kung ganito. Siguro kung ako din yung andito, siguro hindi ako ganito kapayat. Habang kumakain kami, nagkukwentuhan kami. Tagal na kasi namin din nagkita, kaya ang dami ng mga kwento na naipon. Mga kwento ng buhay, ng trabaho, mga pangarap, at syempre, mga balibalita. Minsan, yung mga kwento pa ulit-ulit, pero hindi nakakasawa dahil kasama mo yung mga taong ka-vibes mo. Tawa tayo ng tawa, asaran dito at doon, hanggang sa napansin mong ang simple lang ng umaga pero punong-puno ng saya. Iba talaga pag may kasama kang mga taong kaya kang patawanin, makinig at makisabay sa kwento mo. Kaya kahit simpleng pagkain lang, nagiging espesyal ang bawat sandali. Sa bawat kagat, sa bawat tawa, ramdam mo yung warmth ng samahan na parang kahit anong bagyo sa labas, dito sa loob ng bahay, tahimik at masaya. At habang nagkukwentuhan kami, napagtanto ko na yan ang mga sandali na gusto ko. Hindi yung perfection, kundi yung pagiging totoo. Tapos na kayo? Di ko na kaya, ang daming pagkain. Hindi ako sanay. Overwhelmed ka? Thank you po, ang sasarap po ng mga pagkain. May sinigang, itlog, may pasta tayo, hotdog, chicken. O sino ba namang hindi maano dyan, di ba? Kung ganun siguro ako kalakas kumain, baka ubus yan. Siguro sa lahat ng nag-sleepover, kayo yung unang nakapag-almusal dito. Kasi normally kapag may nag-sleepover sa bahay, pagdating ng 7, aalis na sila. Doon na sila nag-almusal sa bahay nila.
Ewan ko. Thank you. Hindi ko alam bakit ganun yung trip nila. Di ba ma? Pag sila natutulog dito. Pagkatapos nga namin kumain, gumayak na rin kami para sa aming pagsamba. At ito ang mga features namin pagkatapos ng pagsamba. At inaya rin kami ni Ben sa bahay nila para sa isang merienda. At pinakita rin niya sa amin yung mga newborn poodle puppies nila. Sobrang cute, kaso di ako mahilig sa aso. Ganda. Poodle yan, di ba? Grabe, ang ganda. Black, oh. Diba? Caramel din to, oh. Vanilla. Brown. From brand. Dahil kailangan ko na ring umalis, nag-lunch muna kami bago maghiwalay. Matagal na naman bago ulit magkita. Ang mga gantong moments ang nagpaparamdam kung gaano kahalaga yung pagsasama-sama. Hindi lang basta pagkain o kwentuhan, kundi yung connection na hindi matutumbasan ng oras o distansya. At excited na akong muli silang makasama sa susunod na pagkakataon. Oras na para naman pumunta sa airport para sunduin si mama at tita. Lulan ako ngayon ng airport shuttle bus. Ang pamasahe dito ay fixed na 150 pesos. Medyo unpredictable yung weather kaya naman mas pinili ko na lang na sa ganito sumakay. At least safe tayo sa pagkabasa. Here we are. Dito na tayo sa NAIA Terminal 1 at mag-aantay tayo sa paglapag or sa arrival time nila mama at tita. Finally, lumapag na rin ang Kuwait Airways na sinakyan nila mga tita. At oras na para bumaba sa arrival curbside. Doon na natin sila antayin. And for sure, matagal pa bago sila makalabas. Ito na ngayon ang bagong mukha ng arrival curbside ng Terminal 1. For sure, mas maganda pa ito kapag natapos na. At ayan, nakita ko na si mama lumabas. Halina't salubungin natin siya. Maraming mga tao dito sa side na to, given na maraming dumarating at syempre, marami ring sumasalubong sa kanila. At ayun, nakita ko na nga. Sa sobrang dami nilang dala at sa sobrang daming tao, hindi ko na naisip talaga na magpa-picture sa kanila. At kailangan na rin umuwi and for sure pagod na pagod sila. Isipin nyo, 8 hours sa ere, di ba? Tapos another 9 hours sa land travel naman ngayon. Kaya hindi ko na talaga naisip magpa-picture. Sa sobrang daming tao, marami ring pila sa car booking. At may problema pa, mahaba ng pila pero wala raw driver na nag-a-accept. Palubat pa yung phone ko, di ko magamit para mag-book. Kaya ang ginawa ko, hiniram ko na lang yung cellphone ni mama, nag-install ng app at ako na mismo ang nag-book. Mabuti na lang efficient yung app na ginagamit ko, kaya hindi na kami nahirapang kumuha ng masasakyan. On the way na kami sa bus terminal, specifically sa Cubao Bus Terminal. Kung napapatanong kayo kung bakit doon sa Cubao, di ba't malayo yun? Bakit hindi na lang sa Pasay at Sampaloc? Ito ang kasagutan ko. Yes, malayo ang Cubao pero yun ang kabisado kong lugar compared sa Pasay at Sampaloc. May specific na bus line rin kaming dapat masakyan para maiwasan ang cutting trip at diretsyo na kami sa aming probinsya. At panghuli, kung sakali mang mamiss namin ang mga oras ng biyahe, maraming options doon dahil magkakatabi lang ang mga terminal. Nakarating din kami dito sa bus terminal, pasado alas 8. Mabuti na lang may kuyang kargador na sumalubong sa amin, kaya di na kami nahirapan sa mga bagahe. Magbibigay ka na lang sa kanya ng service fee. At mainam rin na umabot kami sa biyaheng 8 PM. Hindi na namin kailangan maghintay para sa biyaheng alas 10. Sa wakas, makakapagpahinga na kami sa biyahe. Sa sobrang pagod, mahaba-haba rin pala ang tulog ko. Nagising ako kasi hindi nagmo-move ang bus. Yun pala, heavy traffic. Sa ngayon,
nandito na kami sa Santa Fe, Nueva Vizcaya, the gateway of Cagayan Valley. Stop over sa Aritao, natulog ulit sa biyahe, pagkagising, boom! Nasa probinsya na kami. Pagod man pero masaya, balik sa tahanan, balik sa puso.